Magandang araw mga bata! Ang ating signatura ngayon tatalakayin or pag-aaralan ay ang Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan 5. Tayo ay ang nasa Quarter 4, Week 3. Ang ating pag-aaralan ngayon ay tungkol sa mga kagamitan at kasangkapang pang-industriya. Kaya mga bata, halina at matuto. Pero bago tayo dumako sa ating aralin, tayo muna, sagutan muna natin ang subukin. Panuto, basahin ang mga pahayag sa ibaba at tukuyin kung ano ang ipinahihiwatig nito. Piliin ang inyong sagot sa loob ng kahon. Isulat ang inyong sagot sa kwaderno. Mayroon lang po kayong 3 minuto. Una, mainam na kagamitan para malaman kung eskwalado ang bahagi ng isang kahoy. Pangalawa, ang kagamitan na ito ay ginagamit bilang pampakinis sa ibabaw ng tabla o kahoy. Pangatlo, isang uri ng lagari na ginagamit na pamutol ng kahoy ayon sa hilatsa nito. Pang-apat, gagamitin ang lagaring ito kung gugustuhin mong pakurba ang hugis ng kahoy na iyong puputulin. At pang-lima, kung gusto mong sukatin ang taas, lapad at kapal ng materyales, gamitin ang panukat na ito. Tapos na ba mga bata? Para malaman natin ang sagot, maaari na natin sagutan ang mga sumusunod na bilang. Ang unang bilang, eskwalado. Pangalawa, katam. Pangatlo, ripso. 4, coping saw. 5, zigzag road. Ang unang bilang ay eskwalado o eskwela. Sa pagsasagawa ng mga gawain pang-industriya, mga bata, nararapat na tukuyin at alamin ang mga kagamitan at kasangkapan na gagamitin. Ang araling ito ay makatutulong sa inyo upang mahasa ang iyong kaalaman at kasanayan ukol sa pagkilala ng iba't ibang kagamitan at kasangkapan sa mga gawaing kahoy, metal, kawayan at iba pa. Mga bata, suriin ang nasa larawan sa ibaba at sagutin ang mga tanong. Gawin ito sa inyong kwaderno. Ano-ano ang mga nakita mo sa larawan? Pangalawa, alam mo ba kung saan at paano ito ginagamit? Ito ba ay nakatutulong sa pagbuo ng iba't ibang produkto sa gawaing pang-industriya? Mahusay mga bata. Ngayon,
tuklasin natin at kilalanin ang iba't ibang kasangkapan o kagamitan na makatutulong sa pagbuo ng isang proyekto. Simulan natin ang ating aralin. Mga iba't ibang kagamitan at kasangkapan na ginagamit sa paggawa ng proyektong kahoy, metal, at kawayan. Ito ay pag-aaralan natin para sa matagumpay na pagbuo ng isang proyekto, kinakailangan natin. Kaya kailangan nating tukuyin ang mga angkop na mga kagamitan. Kailangan din natin ang kasanayan sa paggamit sa bawat uri ng kagamitan para sa ating kaligtasan at maging maginhawa at kasiyasiya ang paggawa ng proyekto. Unang kagamitan ay ang mga pamukpok. Martilyo, ginagamit na pambaon sa paet at pako gamit din itong pamukpok ng metal. Maso o malyete, pamukpok sa bakal, kahoy o goma. Pampakinis, isa dito ay ang katam, pampakinis sa ibabaw ng tabla. Mga panukat, una ay ang ruler. Ang ruler ay panukat sa isang bagay. Karaniwang sukat nito ay nasa sentimetro at pulgada. Sumunod ay ang eskwala. Ginagamit ito sa pagsukat ng lapad, taas at ginagamit din upang malaman kung eskwalado ang bahagi ng kahoy. Pangatlo, zigzag rule. Ginagamit ito sa pagsukat ng taas, lapad at kapal ng material. Pambutas o pangukit. Barena o electric drill. Ito ay ginagamit na pambutas sa matitigas na bagay tulad ng bakal at semento. Paet o chisel. Ginagamit na pangukit at sa paggawa ng mga butas sa hugpungan. Brace. Ito ang uri ng demanong pambutas na kinakabitan ng bit o talim. Mga panghasa. Oilstone. Panghasa sa tuwid na kasangkapang pamutol tulad ng itak at kutsilyo. Kikil. Ito ay panghasa sa mga ngipin ng lagari. Mga pamutol. Ripso. Lagari na pamutol ayon sa hilatsa ng kahoy. Keyhole saw. Uri ng lagari na ginagamit na pambutas ng pabilog. Coping saw. Ginagamit sa pagputol ng kahoy na pakurba. Backsaw. Ang lagaring ito ay mas maliit kaysa ibang lagari na may maliliit na ngipin at ginagamit ito sa mga kanto at sa pagdudugtong. Mga pang-ipit. C-clamp. Ito ay isang uri ng pang-ipit na mainam gamitin. Gato. Ito ay pang-ipit sa kahoy at bakal. Mga iba pang kasangkapan. Gunting. Ginagamit sa paggupit ng mga materyales tulad ng sinulid, himaymay, lata, tela, papel ayon sa uri nito. Liyabe. Ginagamit na pampaluwag o panghigpit sa mga dugtungang yari sa bakal. Distornilyador. Ginagamit na pampahigpit o pampaluwag sa tornilyo. Plais. Pamputol ng alambre o kawad. Ginagamit din itong panghawak, pangtuwid, pambunot ng pako at tornilyo. Naintindihan ba mga bata? Ito ay tungkol saan po ang ating pinag-aralan ngayong araw? Tungkol sa mga kagamitan at kasangkapan na ginagamit sa paggawa ng proyektong kahoy, metal, at kawayan. Mga bata, para sa inyong gawain,
Ilabas ang inyong bond paper, lapis at pangkulay. Gumuhit ng mga kagamitan o pagkakabang ang industriya, kahoy, metal at kawayan. Gumuhit lamang ang halimbawa sa bawat kata. Bawat gabos, makakita lang ang ganitong pangalan. Pang-apat, kulayan ang iyong ginawa ang maging makulay. At kapag kayo ay natapos ng gawain, sunod na po ang pagtatasa isa. Panuto, kilalanin kung saang kagamitan na bibilang ang bawat kasangkapan sa ibaba. Piliin ang iyong sagot sa loob ng kahon. Ang mga pagpipilian ay ang pamukpok, panukat, panghasa, pangkinis, pamputol, pang-ipit, pang-ukit. At meron po kayong 3 minuto para gawin ang inyong gawain. At para sa tamang sagot, ang unang bilang ay pamutol. Pangalawa, pampakinis. Pangatlo, panghasa. Pang-apat, panukat. At panglima, pang-ipit. Ayan mga bata, ngayong alam nyo na ang mga kagamitan at kasangkapan na ginagamit sa paggawa ng proyektong kahoy, metal at kawayan. At mga bata, hanggang dito na lang ang ating talakayan at magkita-kita tayong muli. Salamat sa pakikinig. Paalam!